Breaking news, bansang Paraguay, pinalaya sa bansa ang isang Chinese envoy na nagngangalang Xu Wei dahil sa umano'y panghihimasok nito sa mga internal na usapin ng bansa at sa panghihikayat nito na putulin na ang ugnayan ng bansa sa Taiwan. Kaya naman ang foreign minister ng Paraguay ay agarang binawi ang visa ni Xu Wei, isang mataas na opisyal ng China sa Latin America na dumating sa bansa para sa isang taunang pulong ng UNESCO at inatasan itong lisanin ng Paraguay sa loob ng 24 na oras dahil sa parusang persona non grata na tumutukoy sa isang tao na hindi tinatanggap o hindi ka nais-nais sa isang bansa o samahan. Samantala, ayon naman sa tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na ang mga paratang at kahilingan mula sa mga ahensya ng Paraguay laban sa mga miyembro ng Chinese delegation sa sesyon ng UNESCO sa Paraguay ay walang batayan at hindi makatarungan. Ang Paraguay ay kinikilala ang One China policy at isa sa 12 bansa sa mundo at ang tanging bansa sa South America na kinikilala ang Republic of China o Taiwan bilang nag-iisang lehitimong pamahalaan ng China. Ang Paraguay ay may embahada sa Taipei mula pa noong 1999 at ang Taiwan naman ay may embahada sa Asuncion at isang konsulado general sa Ciudad del Este. Ganito kalapit ang ugnayan ng Paraguay sa Taiwan kumpara sa China na kinikilala lamang ng Paraguay bilang bahagi lamang ng Taiwanese government o Republic of China. Kaya't ganoon na lamang ang naging desisyon ng kanilang foreign minister nang subukan ng China na itulak ang Paraguay para kumala sa mga kasunduan nito para sa Taiwan. Samantala, ang US naman na may pinakamalakas na impluwensyang bansa na sumusuporta para sa Taiwan laban sa China ay patuloy na nakikipagpalitan ng mga sanctions laban sa China at patuloy ring sinusuportahan ng US ang mga bansa sa Asia na kinakayan-kayanan ng China. Kaya naman ang impluwensya ng US ang maituturing na pinakamalaking tinik sa lalamunan ng China dahil sa lawak ng impluwensya nito ay nagagawa nitong pahirapan ng mga bansang kumakalaban dito gaya na lamang ng Iran at Russia na bagamat sa umpisa ay tila naging malaking balakid para sa US dahil sa mga kaguluhang kinasasangkutan nito kung saan ay nahahati ang mga suportang armas ng US dahil sa mga digmaang ito. Ngunit sa kasalukuyan ay tila nga mas nahihirapan na ang Iran at Russia sa mga labanang ito, partikular na sa digmaang nagaganap ngayon sa Syria kung saan ang mga puwersang Ruso at Iran ay natatalo na sa bansang ito habang patuloy nakikidigma ang Russia sa Ukraine na unti-unting umuubos sa stockpile ng mga sandata nito at ganoon rin ang Iran na nakaranas ng malakas na pag-atake mula sa Israel na sumira sa paggawaan nito ng mga long-range missiles at dahil sa patuloy na pagsuporta ng Iran para sa Hezbollah sa Lebanon ay unti-unti ring nababawasan ang kanilang mga puwersa at sandata at sa kasalukuyan ay napabalitang ang Iran na mismo ang lumisan sa Syria at nagkubli na lamang sa Iraq at Lebanon ang kanilang mga milisya. Ang ulat na ito ay inilathala sa isa sa pinakakilalang media outlet na The New York Times kung saan ayon umano kay Mehdi Ramati, isang kilalang Iranian analyst at advisor sa estratehiyang panrehiyon. Ang Iran umano ay nagsisimula ng ilikas ang kanilang mga puwersa at militar mula sa Syria at sinabi nito na hindi na kayang gampanan ng Iran ang papel bilang tagapayo o taga-suporta lamang kung ang mismong hukbo ng Syria ay walang kagustuhang lumaban. Binibigyang diin din niya na napagtanto ng Iran na hindi na posible ang anumang operasyon militar sa Syria at wala na itong balak ipagpatuloy ito. At ang balitang ito nga ay nagbibigay linaw sa nakaraang balita na humihingi na ng tulong sa Israel ang Syrian President na si Bashar al-Assad dahil tiyak bago pa man lisanin ng Iran ang bansang ito ay malinaw na para kay Assad na mangyayari ito. Kaya't walang duda na wala nang pagpipilian pa ang Syria kundi ang subukang makipagnegosasyon sa Israel dahil kung tuluyang masasakop ng rebeldeng grupo ang Syria ay maaari pa rin itong maging banta laban sa Israel dahil ang may pinakamalakas na impluwensya ngayon sa iba't ibang rebeldeng grupo sa Syria na nais pabagsakin ang kanilang gobyerno ay may kaugnayan sa Al-Qaeda
kung saan sa ganitong paraan din noon nabuo ang teroristang grupo ng ISIS. Kaya't sa madaling salita, kung ito na ang mamamahala sa Syria, ay mananatili itong banta para sa Israel dahil ang mga ito ay itinuturing na extremist Islamist movements kung saan ang ilan sa kanilang leader ay may mga anti-Israel na pahayag tulad ng mga seremonyang nagpapahayag ng anti-Semitismo. Samantala ang Russia naman ay pinalilikas na rin ng mga mamamayan nito mula sa Syria at wala na rin umanong plano pa ang Russia na sagipin si Assad laban sa mga rebeldeng grupo dahil nadismaya umano si Putin sa pangiiwan ng Syrian President Army sa mga posisyon nila na naging dahilan kung bakit ito unti-unting tinatalo ng mga rebeldeng grupo sa bansa. Kaya't malinaw na ang Russia at Iran ay iniwan na sa ere ang Syrian President na si Bashar al-Assad. Kaya't sa madaling salita ay may posibilidad pa rin na pumayag ang Israel na tulungan ang pamahalaan ni Assad na pigilan ang mga rebeldeng grupo na ito. Subalit kinakailangang magkaroon ng kasunduan kung saan ay dapat makatiyak ang Israel na hindi magiging banta pa ang Syria laban sa kanila. Gaya halimbawa ng pagtatatag ng Israel ng mga military bases sa bansang ito na mayroon ng posibilidad dahil ang Iran na mismo ang lumisan sa bansang ito at dahil sa mga pagkatalong ito ng Iran at Russia ay malinaw na makaapekto ito ng husto para sa impluwensya ng China laban sa Amerika dahil kung may bansa mang sasalakayin ng China sa panahong ito ay maaaring bulbul na lang ang maibigay na suporta ng Iran at Russia sa mga Chino. Dahil nga unti-unti nang humuhupa ang puwersa at sandata ng mga ito dahil sa magkakahiwalay na digmaang kinasasangkutan ng Iran at mga Ruso. Samantala ang North Korea naman, bagamat may mga nuclear weapons ito, ay maaaring hindi ito tatagal ng 24 oras kung gagamitin nila ang mga nuclear weapons nito laban sa mga Amerikano. Ganito kasalimuot ngayon ang kinahaharap ng kanilang grupo dahil sa kanilang pagnanais na mapangibabawan nila ang puwersa at impluwensya ng mga Amerikano. At kung mapapasakamay pa ng Israel ang mas malakas na impluwensya sa bansang ito, ay maaaring ang Iran naman ang manganib laban sa kanila kung ipagpapatuloy pa rin nila ang kanilang pagnanais na ang Israel ay burahin sa mapa. Kaya't wala nang malakas na bansa pa ang maaasahan ngayon ng China na mangangahulugang mas mahihirapan silang magtapang-tapangan para magsimula ng digmaan laban sa Amerika. Kaya naman ang patuloy na pagpapalakas ng US ng militarisasyon sa mga bansa sa Asya ay nagpapahiwatig lamang sa pagnanais ng US na putulan na ng sungay ang mga komunistang partido ng China. Gayunpaman ay hindi maaaring magpadalos-dalos ang US para mag-umpisa ng gulo dahil kung hindi magiging makatwiran ang gagawin nilang gulo ay maaaring mahati ang internasyonal na komunidad sa labanang ito na maaaring magdulot ng digmaan sa mas maraming bansa sa mundo. Kung kaya't ang palaging diskarte ng mga Amerikano ay hayaan muna sa ilang bansa magsimula ang gulo dahil sa paraang ito lamang mapangangatwiranan ng US na hindi ang kanilang mga sundalo ang unang na-involve sa bawat digmaang ito at sila ay sumusuporta lamang sa kanilang mga kaalyado. Isang pamamaraang walang katalo-talo, lalo pa at ang kanilang impluwensya at puwersa ang pinakamalakas sa buong mundo.